Okay, so good morning, good afternoon, good evening naman sa ibang mga lugar. So praise the Lord. Meron po tayo ngayong guest speaker. Itong pastor na to ay 40 years ago, 1984. Siya po yung nagturo sa amin dito sa Purokwan, Silasiran Street ng Televication Bible School. Kaya isa ako sa mga bunga niya, turuan niya ng memory verse. Kaya na-memorize ko, grade 5 ako noon, 1984, yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So siya po ang pastor sa Sword of the Lord Baptist Church sa San Pedro City, Laguna. At ang ginsin out niya rin si Pastor Errol Maris. Siya naman ay sa Brethren Bible Baptist Church sa Cavite City. Ano nga ang bayan doon, Pastor, sa Cavite? GMA Cavite. So, Pastor Errol Maris siya yung sending pastor. Ang sending church ay Sword of the Lord Baptist Church. Yung pinapunta niya ako doon sa San Pedro City, kung pala yun, church anniversary pala nga. Ika-24 church anniversary. So, hindi ko alam. Pero pumunta lang ako dahil bilang pasalamat sa Panginoon dahil 40 years na siya sa ministry. So marami siyang mga experience sa paglilingkod sa Panginoon, ups and down, pero by the grace of God, nagpatuloy siya. So glory to God, thanks God and praise the Lord at makapakinig tayo ng Word of God at pinadalan tayo ng mensahero at ito in behalf kay Pastor Nabli, ng Bethany Baptist Church Makati. Pasalamat tayo kay Pastor Nabli, walang ating sending pastor. At alam na ito ni Pastor Nabli at natutuwa naman si Pastor Nabli na Pastor Gomi Garcia ay nandito sa atin. So tayo ay makapakinig ng Word of God. So glory to God. Pastor Gomi, please come and give us the Word of God. Praise the Lord. Amen. God bless you, Pastor. Amen. Thank you very much, Pastor Joyce. Ayan, thank you very much. At sa mga believers or brethren dito po sa Bethany Baptist Church Mission. Ano po? At it is a great privilege and opportunity to be your guest speaker this morning. No? At natutuwa ako na may gawain dito sa Kalibo because this is my hometown, no? And I love Akyanon, no? I love Akyanon, kaya nag-work na ako dito last 1985, no? After my graduation, 85, maybe to 87, nag-work ako dito as worker ng Aklan Baptist Church, no? At kaya na-save dito si Pastor Joyce, no? At nakakatuwa na yung ating bunga sa ministry is now a pastor, a missionary of Bethany at matagal na rin siya nag-work dito sa Aklan or sa Kalibo. At nakakatuwa na may mga fruits, no? May mga bunga na. Amen? Amen. At siyempre, hindi lang ito mga bunga niya. Yung mga nabigyan mo ng tracts, mga na-share mo noon, mga patang maturuan, ayan ay hindi man natin nakikita physically, but I believe that the people na nakatanggap ng gospel tract or anumang message ng Word of God from this church at saka sa YouTube, na sila ay saved or na-save sila, maybe baka wala sila sa ating church, baka sa ibang church or baka sa ibang bayan, sa ibang lugar o baka nasa abroad na iba. Amen? Kaya nga, nung 40 years ago, yung bunga ko sa ministry, sila, mga Urbano sisters, yan sila yung mga maliwanag na bunga, mga principal na nga isa, no? Teachers yan sila. At si Imelda na sa Bacau, teacher din. Si Russell na teacher din sa Bacau. Russell dating ano pinili Russell dati? Ano ba yun? Ano luban? Sila Russell, yung mga Cipriano. Yan sa Bacau, no? 3 sisters yan. Yung isa ay namatay na promote sa langit, si Sister Lucia, no? Yun ang mga bunga natin sa ministry. At si Pastor Romy Gabaes na nasa Capiz,
na-save yan dito sa ano, sa Kalibo. Pastor na rin at maraming churches na itayo sa ano, sa Capiz, sa Tapas Capiz. At yung kapatid ni Pastor Errol, kalimutan ko pangalan niya, ay na-save din sa soul winning. Amen? Amen. So 40 years ago yan ha. At nag-work ako sa mga 7 yata yung church ang pinag-workan ko hanggat ako ay naging pastor dahil ayaw kong magpastor, no? Hindi kasi madali magpastor, no? So, biyaya ng Panginoon, naging pastor ngayon ako ng Sword of the Lord Baptist Church sa San Pedro, Laguna. By God's grace, no? Ngayon, dahil sa mahirap ang magpastor, ang aking topic ngayon is about the pastor, no? Para mahalin nyo si pastor, no? Alam ko, mahalin nyo si Pastor Errol, Pastor Joyce, no? Alam ko, love niyo ba si Pastor Joyce? Amen. Wow, amen, no? Kasi kailangan ng mga pastor, hindi naman kailangan namin na malaking pera talaga o malaki o property or mga gamit sa bahay o gamit ng mga personal. Ang pinaka-best na maibigay ng mga member sa pastor is yung love. Amen? Love, prayers, and support. Diba? So, ating muna buksan yung ating mga Bible in respect to the Word of God. Dahil ito mga lahat, I will just only read 2 verses in 1 Thessalonians chapter 5 at saka verse 12 to 13. Okay. Tayo po tayong lahat ha. In respect to the Word of God. Know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, and esteem them very highly in love for their work sake, and be at peace among yourselves. I must pray their hearts na sila po ay lumago sa pampalataya, maging useful, maging fruitful, at maging successful, higit sa lahat ay maging faithful sa gawain mo, Panginoon. Bless your word and bless your people. Bless your servant. Use your servant as your speaker or mouthpiece. I allow the Holy Spirit to take control and to control my tongue and my mind and my spirit, my emotions, so that the words that I will be able to relay is from the heart of God. In Jesus' name, Amen. Amen. So, may ayad nga agahon kinyong tanan, Amen. makalingkod mo mo, no? Ano mo na, ang aking mga ano, aking Tagalog, ano? Tagalog, ang aking Aklano. Tagalog, no? By the way, dadalhin ko sana dito, Akganon, ano? Bible. May Bible ba kay Akganon niya? May una yun. Aklanon. Yung translate. Oh, may una. Pag wala ka mo, pastor, May una ginabaligya. humingi 200. ako kay pastor, ano, Cesar, para sa inyo. May Oh. isa, no? Oo. Para dito sa church. Nani. Okay? Thank you. Ay, hindi ko dinala dahil mabigat ng ano ko eh. Dala ko na ano, no? May dala akong Bible. Dalawa na magiging Bible kung dala, no? Basahin ko sa kwan. Meron dito ano eh. Mayroong merong aklanon na sinabi dito, no? Yung ano, yung 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 para maintindihan din ng mga bata, no? At saka 13. Alam na, natutuwa ako din sa mga bata to, no? Amen. Katuwa itong mga bata dahil ano sila eh. Very attentive, no? Sa word of God, no? Amen. Amen. Palakpakan natin mga bata. Amen. Praise the Lord. Ito yung mga future natin, mga ano, Sunday school teachers, missionary, Bible study leader, at baka magiging ano pa yan, balang araw, magiging mga principal, attorney, no? Principal manager, si Sia. mayor, councilor, diba? Amen? Amen. Praise the Lord. Hindi natin alam, no? Itong mga batang ito, mga potential to eh. Amen. Amen! Amen. Buhay na buhay ba kayo? Amen. Buhay na buhay. Buhay na buhay. Amen. Buhay, no? Eh, kasi lalong tayo eh. So ating pong topic is Magamig ka na? how to treat your pastor. How to treat your pastor. Amen? Not
how to treaten your pastor. Meron kasi mga tao, imbis treat your pastor, treaten. Ibig sabihin nun, tinatakot. No? Kaya maraming mga pastor na wala sa ministry dahil sa ganyan eh. But I believe with all of my heart na kayo dito, you love Pastor Joyce and his family. Di lamang si Pastor Joyce ha, but also si Sister Annalyn at yung mga anak. Mahal nga natin yung pastor, di naman natin love yung asawa ng pastor. Wala rin, di ba? Di ba love nga natin yung pastor, yung asawa ng pastor, yung mga anak naman, hindi naman natin love sila. Dapat lahat sila. Amen? Amen. Kasi sila yung representative ng Diyos na mangunguna sa ministry. Sila yung lead sa inyo. So, hindi sila perfect, di ba? Walang perfect pastor, walang perfect pastor's wife, walang perfect pastor's kids. Sila ay normal na tao. Normal ba kayo, Pastor? Sila ay normal na mga tao. hindi sila abnormal or paranormal. Super normal. Parang normal, ano? Paranormal or supernatural, no? Superhuman being, no? Hindi po yun, no? If you are looking for a perfect pastor, perfect member, perfect church, you are in a wrong place. Because there is no such thing as perfect pastor, perfect pastor's wife, perfect pastor's kids, or perfect member. Kaya pag naghanap ka ng church na perfect at pumasok ka dyan, hindi na yun magiging perfect kasi nandyan ka na eh. Hello? Amen? Okay. So, dito na tayo, no? Okay. Meron ako mga ilang points dito how to treat your pastor or how to respect your pastor. Number one, ito. Treat him as your spiritual father. Amen. Narinig niyo po? Your pastor is your spiritual father. Siya yung inyong ama. Kahit may kapatid siya dito, di ba? Tatay pa rin niya si pastor. Kahit mas matanda ka kay pastor, tatay mo pa rin siya. Kahit lolo ka ba, no? Tatay mo pa rin siya. Saan? Sa spiritual matters. Hello? Amen? Kaya? So bakit po? Para malinaw, we will support verses, ha? Ayon dito sa sa 1 Corinthians chapter 4 verse 14. 1 Corinthians 4:14 to 17. Ayan o. Sabi ng Apostol Pablo, I write not these things to shame you, but as my beloved sons, take note, sabi ng Apostol Pablo, my beloved sons. Tawag niya sa mga membro o sa mga kinakasakupan niya ng mga anak ng Diyos o sa church is my beloved sons. Amen? Amen. Yes, no? Yung amen nyo, amen ng gutom nila, no? Mukhang mataas ang wifi ko pagka may mga pagkain, no? May narinig ako na, may nagdala daw ng manok, no? Galing pa sa no? Binaktas. Ilang kilometro para makarating yung manok dito, ba? That is a great blessing, di ba? Tinulang manok, paborito ko yan, native, no? Kasi nga, doon sa amin, hindi native, mga mistiso doon sa kulay puti na manok, may mga injection, no? Injectionan para mabilis ang palaki. So my beloved sons, hello? Sabi dito, for though you have 10,000 instructors, kasi marami naman nagturo sa inyo, di ba? Meron Sunday school teacher, mayroong mga pastor o missionary dumadalaw dito, nanonood din kayo sa mga YouTube, di ba? Tama ba? Nanonood kayo sa mga reels, no? Kaya marami kayo natutunan, lalo na mga Christian teachers, pastors yan. Ang tawag yan mga instructors. Pero sabi na po sa Pablo, yet, ye have not many fathers. Okay? For in Christ Jesus, I have begotten you through the gospel. Sabi na po sa Pablo, para kayong aking mga anak. Hello? Para kayong mga anak ni Pastor. Amen ba, mga kapatid? Amen. Kayo'y mga anak sa pananampalataya because your pastor is God's and representative physical father to take care of his children. Amen. Kaya ang pastor dapat hindi yung
Mabait naman si Pastor Joyce. I know him for many years. He is a good pastor. He is a faithful missionary. Kaya dapat mahalin niyo siya. Kung siya si Kibuloy, napakulong ko siya, no? Eh, kailan siya kasi faithful and good pastor. Hindi siya abusive. Saka yung inaabuso yung authority at inaari pa yung buong mundo. I am the owner of the world. Di ba? Ay, matindihan. Eh, kung sinabi mo lang, I am owner of sila sir na, delikado din. Gulo na yan, di ba? I am owner of Boracay. Awayin ka ng taga Boracay, di ba? I am owner of the world. Ay kung kasuhan siya ng buong mundo, doon pa lang, tapos na siya eh. Kulong na siya agad eh. Why you are claiming that you own the world? Samantalang it is owned by God. Amen? It is owned by Jesus Christ. Ay, napunta ko Kibuloy nini. Ano kasi na paragi ko na papanood sa YouTube, eh, no? So, sabi ni Apostol Pablo, binibigyan niya ng tinatawag ng recognition yung mga pastor as their spiritual father sa mga membro, no? So, okay na yan, ha? Maliwanag ba yan? And by the way, pag sinabi natin spiritual father, ito yung hirap ng mga pastor, no? Akin mo nang banggitin si Timothy. Si Timothy ay naging anak ni Apostol Pablo. Ay sabi dito, for this cause I have sent unto you Timotheus, who is my beloved son and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways, which be in Christ, as I teach everywhere in every church. Sa ano yan? Sa verse 17. Ang tawag niya kay Timotheus, my beloved son. Yung pinaka-assistant pa niya, pinaka-close niya. Sino pinaka-assistant ni Pastor dito? Yung talagang nag-assist palagi sa kanya, buong sa asawa. Si? Yung mga worker. Ay, tanong. Yung lalaki. Lalaki. Sige na lang, basta kayong lahat, yung lalaki dito, Dino. patuntong bata, no? Brother Mga Timothy kayo ni Pastor, amen? Amen. Okay, so, sa Galatians chapter 4 verse 19, ito yung hirap ng mga pastor. My little children whom I travail in birth, again, until Christ be formed in you. So, ibig sabihin, ang mga pastor, lahat ay gagawin niya. Di ba mga magulang, yung mga nanay, lahat ay gagawin para lumusog ang isang bata, ang isang baby. The mother, the father will do, the good mother, the good father will do everything they can to take care of their children from the womb. Amen? Amen. Simula pa lang sa binubuntis ka ng nanay mo, sa ano ka pa lang, sa tiyan, no? Hindi na sa tiyan, eh, sa may matres, eh, no? Pag sa tiyan, ano yan eh, maraming pagkain mo sa loob, eh. Sa sinapupunan ng mother mo, ano ba sa aklanon sinapupunan? Sa ano? Sa napupunan. Womb. basta yun yun. Womb. Yun na yun, no? English. Yun na, no? Womb, no? Para maintindihan mo. Okay. Simula pa lang doon, 9 months inaalagaan ka na ng mother mo. Amen ba mga mothers? Amen. Paglabas mo, matagal ka pa bago lumaki. Hello? Amen. From day 1, di ba? Hanggang 1 year, aba, matinding pag-aalaga niya. Kasi nakaranas ako na ganun. Inalagaan ko aming anak. Ganun eh. Diba no? Pinoproteksyonan natin, inaalagaan natin. Lahat ng klaseng vitamins na pwede siyang lumusog. Lahat ng klaseng gamot na pwede lumusog. No? Tulad sa aming baby. Kaya nag-aral ako ng herbal eh. Yung aming anak, ang bulutong, 2 araw lang eh. Ang lagnat, 2 to 3 days lang. Magaling na agad. Kasi may mga ano tayo, may mga napag-aralan tayo, mga herbal o mga gamot na mas mabilis or mas makarecover, no? Na walang side effects. Amen? Ginagawa ng mga magulang ang pinaka-best care para yung mga bata, yung mga anak nila is magiging mature, na maging later hanggang sa pag-aaral, di ba? Hanggang college.
minsan hinahatid pa ng mga magulang, di ba? Sa school. Para makagraduate at maging isang full-fledged professional. Tulad ni tama, Paula, no? Magiging professional yan. Baka siya may ari ng, balang araw magiging siya may ari ng fishery school, no? Or malaki hektarya mga palaisdaan, no? Amen? Amen. Dahil siya, potential siya, di ba? Ngayon, so, tayo po ay kino-consider na mga spiritual children. So, it takes a sacrifice on the part of the pastor to take care of his spiritual children. Kaya nga nagtuturo siya, di ba? Kaya nga may mga Sunday school ministry, teaching, preaching, at di lang yun, may mga counseling pa, di ba? Sa pamilya, para kayo lumago sa pananampalataya. Amen, Mama Ted? Do you appreciate Pastor Joyce as your spiritual father? Amen. Amen, no? So, number 2 na tayo, ha? Dahil at tumatakbo ng oras at lalong sumasarap yung native na manok, no? Lalong sumasarap, no? So, number 2, treat him as not only as your spiritual father, but as your shepherd or under shepherd. Sino ba ating shepherd? Lord Jesus Christ. Si Lord Jesus Christ. Ang tawag sa kanya, the good shepherd. Hindi siya the bad shepherd, ha? Si Satanas ay ang bad shepherd, eh. Right. At saka, yung iba, mga nakiklaim, owner of the world, no? Ano pa? Siya ay may isa pa, eh. Good shepherd, chief shepherd, at saka isa pa. Great shepherd. Wow, no? Good shepherd, chief shepherd, great shepherd. That is the title of the Lord Jesus Christ. Yan, no? Si Pastor Joyce, under shepherd siya. Sabihin, wala si Jesus Christ dito, nagpadala siya ng pastor to take care of the flock. Ano ba ang trabaho ng under shepherd? To protect the flock from wolves. Tulad yan. Pag narinig kayo ni pastor na nanood kay Kibuloy o kay Soriano, mga wolves yan, eh. Mga wolves yan. Huwag kayo makinig yan. Makinig kayo kay pastor, amen? Amen. Yung mga Baptist pastor na mga matitino, no? Meron din kasi may tupak din, eh, no? Pati sinner's prayer, against sa sinner's prayer. May mga may mga problema, no? Against sila sa mga soul winning. Ang gusto nila solot winning. What do you mean by solot winning? Membro na kukunin. Siyempre, wala nang problema pag wala nang problema mag-soul win, membro na, eh. Bautismado na, eh. Okay na, eh. Oh, ang tawag yan, solot winning. Hindi dapat yun ang ugali ng pastor, no? Kung may nag-transfer, praise God, di ba? Blessing yan. Hello? Okay ba yan? Amen. Kasi hindi ko ugali yung ganyan, yung manunulot ng membro. Soul winning ka, amen? Kung ilan yung membro, binigay siya ng Panginoon, yun yung pangangalagaan mo. Huwag mong nakawin yung membro na may membro. Amen, mga kapatid? Amen. Protect the flock, provide for the flock. Minsan yan, kami mga pastor, pag meron kaming pera, pag may membro kaming nagutom, papakainin namin yan. Pag may membro may sakit, binibigyan ng gamot. Pag may membro na hospital, ginagawa ko lang, meron kaming, hindi nga namin membro, eh. Inilapit ko kay congresswoman, eh. 100,000 na binigay na tulong sa aming congresswoman doon. Dahil kaibigan natin yung mga close kay Mayor. Kasi ginagawa ng pastor, minsan walang trabaho, hinahanapan ng trabaho. Meron tayong connection sa mga ibang bansa din, mga kaibigan natin. Na minsan naghahanap ng mga tao doon. Tinutulungan ng pastor yan. Ang malungkot lang, mga natulungan ng pastor, nakalimutan yung pastor. Hello? Hello? Amen. Baka kayo, yumaman kayo, tapos nakalimutan yung pastor nyo. Pastor, pag yumaman ako, alam nyo, kahit hindi ka pa yumayaman, huwag mo nang pangarapin na pag yumaman ka pa na doon ka lang tutulong sa pastor. Hindi.
Kahit bata ka pa, katulad yung mga kids nito, piso kaya nyo magbigay sa pastor. Amen? O missionary. O, ito. Anong pangalan ng magaling malakas o mag-amen to eh. Dapat to may 100 pesos eh, no? Anong pangalan to? Oh, grabe, no? Kaya magbigay ng piso kay pastor. Yes, ibuloy nga, 3,000 binibigay ng mga inuutosan niya ng mga nagbibenta ng ano, ng mga candy, ballpen, ano lang binibenta, no? Walang ano yan, walang allowance yan. Ibibigay lahat kay Kibuloy 3,000 pesos. Ang ginagawa ba ng pastor yan? Hindi, di ba? Kami pa nga magbibigay eh. Hello? Pero hindi maganda na pastor lang nagbibigay. Dapat membro sumusupport. Piso. Eh, di ba yung balo sa Bible, sentimo lang ang binigay. Amen? Pero bless na pa. Yung bata nga na nagpakain ng 5,000, di ba? O, ilan yung, ano lang binigay ng bata? 2 ano ito? 2 pieces and? Dalawa lang tinapay. Dalawang isda lang. Di man tinapay. 5,000 ang nakakain. O, kaya huwag natin maliitin yung mga batang yan. Di ba? Huwag natin ismulin ng mga bata. Bakit? Dahil sila ang ginagamit ng Diyos minsan. So, do wonderful, extraordinary things. Hindi yung mga mayaman. Amen? Kung mayaman ang mga ginagamit ng Diyos, dapat lahat ng mayaman ginamit na ng Diyos, di ba? Pero alam niyo, gumagamit ng Diyos, simpleng mga tao lang. Di ba? So, ang pastor is our, shepherd. Okay? Provides, protects, di ba? Sa mga flock. Kaya nga, ang pastor, nagdidisiplina eh. Huwag tayong magalit pag masakit mag-preach ang pastor. Kasama yan eh. Parang sa loob ng bayan, minumuhay tayo na ating mga nanay. Bakit? Matig ang uho mo eh. Hindi ka naghugas. Gusto mo, kumain ang sarap-sarap ng pagkain. Ang sarap-sarap kumain, ayaw mo maghugas ng pinggan. Talagang mumugayin ka ng nanay mo pagka ganyan. Minsan nga, pinapalayas pa yung batang matig ang uho eh. Hoy, malis ka dito. Ayaw kong makita pag bumukha mo. Diba? Pero ang totoo niyan, mahal ka ng parents mo. Mayroon ba magulang na, di ba? Di ba lang, meron talaga ilan na talagang walang puso sa mga bata. Pero, generally speaking, lahat na nanay mapagmahal yan sa mga anak. Kaya nilang ibuwis ang kanilang buhay. Ibigay ang kanilang buhay for the sake of your children. Hello? Amen. Pati mga tatay, kaya niyang ibigay ang kanyang buhay para sa kanyang anak. Ganon. Kaya dapat, habang bata pa, turuan nating magiging, mapagmahal sa magulang, maging respetable respetuhin ang mga magulang, magiging masunurin. Amen? Ano ba masunurin? Obedience. Sa Bisaya, kaya ano? Ayun, dapat masumugundon gid mga unga. Hindi yung nagwawala ka dyan pagka sinutusan ka lang ng pabili ng nasi or ganggaw, no? Nagwawala ka na dyan, nahiya ka na bumili ng ganggaw or asin. Bakit kasi makita ko sa mga bakit? Gusto mo kumain na napakasarap na adobo tapos ay bumili ng ganggaw. Amen ba? Sama ba yun? Okay. So, shepherd. Di naman po si pastor ay leader. He is our leader. He is your leader. Not only a shepherd, no? Kaya yung shepherd, namamalo yan. Hindi naman literal na. May mga pastor lang namamalo eh. Pero ako hindi ako nakakapalo para membro. Di ba? Malapit na, no? Meron kaming yung people doon eh. Inaalagaan ko. Ang laki na nga. Parang alagaan ko ng baboy. Mas malaki pa sa akin ng triple na yata eh. Inalagaan, pinapakain, binibigyan minsan ng baon. Pero nagmamasahe naman sa akin minsan. Tapos, dinadala ko sa mga conferences, pag maraming pagkain, doble yan, no? Isa lang yung dapat ng mga pagkain ng mga delegates, siya doble. Dahil malaki katawan niya eh. At saka talaga, talaga sa kumain. Kaya niya ubusin yung 13 to 17 rice ng inasal. Diba? O, kaya nyo ba yan? Contest tayo. Kaya nyo? Wala kayo doon. Meron kaming gano'n, no? Kaya lang nag-backslide. Sa kabila ng pag-aalaga ng pastor sa kanya, sa kabila ng
ginagawa ng pastor, kunting bagay lang, napagalitan na nasermonan lang, lumayas na. Hindi na iniisip na para sa kanya. Yung pinapauwi siya na maaga, no? Yung siya ay hindi pinapabarkada, para sa kanya yun eh. Amen? Amen. Ngayon, nakalungkot na siya ay mahaba ng buhok, payat na yata, tapos mga unbeliever ang mga kasama. Malis. Binaliwala niya yung pagmamahal sa kanya ng pastor. Kaya, yun talaga pastor, nang didisiplina yan, nang mamalo yan, nagko-correct yan. Amen? Kaya yung shepherd, mayroon tinatawag na pangkawit, yung ganon. Ang ibig sabihin nun, pagka naglalakad yung mga tupa, mayroon diyang napapalayo, di ba? Ginagano niya, hoy, wag ganyan pumunta doon, may wolf doon, mayroong leon doon, baka mapatay ka, di ba? O may ahas. Yun namang matigas ang ulo, pinapalo talaga. Binabalian niyo ayon sa mga Bible scholars, yung mga matitigas na ulo ng mga tupa or sa nag-aalaga ng tupa, yung mga shepherds pinapalo yan na binabalian ng siki, no? Pag nabali ng siki, babalutan niya, nalagyan ng oil, babalutan niya ng shepherd at kukuin. Kasi bakit? Para matutong sumunod. Matiga-uwi, diba? Amen? Amen. Meron ba dito na binalian ni Pastor pa? Wala pa naman, no? Baka malapit na, no? Kung saan pumupunta. Amen? Amen. Your pastor is your father, is your shepherd, and is your leader. Amen. Support his vision, plans, and projects. Amen. Amen? Amen. Alam nyo, bilang testimony mga kapatid, alam nyo, ako po ay hindi ako humihingi ng support. Nung ako ay nag-missionary pastor, ang support ko is sa Bible School, 300. Ang support ko sa isang church, 800. Nung ako ay nag-work sa San Pedro, Laguna, may isang young people na sumama sa akin, naging worker ko for 1 month. Parang ako 1-man army. Isipin no, 1,100 pesos. Ano mangyayari doon sa ministry? Ang mahal-mahal na mga upa doon. Amen? Mabuti lang may mga kapatid ako na supporter ko. Yung nag-support kay nagbigay ng blessing ko. So, yan, isa yan sa mga supporter ko. Si Engineer Lini Garcia. Si Auntie Dina, my faithful supporter. Since ako sa Bible School, hanggang ngayon, they are still supporting me. Sila ang nagbabayad na akin, Manulife, yung insurance. Wala namang insurance eh. Sila ang nagbabayad. Kaya pag namatay ako, papaano, mayroong matatanggap yung misis o sa kayo anak. Amen? Meron ako St. Peter. Sino pa St. Peter, no? Meron ako St. Peter. Pag namatay ako, walang problema sa pag-asikaso sa funeral. Yung St. Peter na eh. Meron akong lupa. Mga membro, sinagot ng mga members yung lupa ko. Kaya pag namatay ako, may lupa na, may St. Peter pa, may insurance. Yun din ang goal nyo dapat kay Pastor. Amen? May St. Peter. Meron na, di ba, no? May insurance. Ngayon ang medyo mabigat na insurance eh. 3,000 plus insurance naman eh. Tapos, may lifeline yung kung saan siya ililibing. Nauna ka sa akin, yun eh. Walang bahay, walang sakyan. Nauna, panglibing na eh. Sinisigurado niya yata ng mga templo na may ilibing yung pastor ng buhay. Libing ng buhay. Pero alam nyo, nakakatawa na may mga nag-isip. Ano kasi yun, may mga coincidence kasi nangyari na kaya nabili ng gano'n. Mahamang kwento yun eh. Kasi nakamagutom kinusto, no? At alam ko, gutom na kayo. Dapat pagka Sunday, marami kayong kinakain sa umaga. Amen? Para busog na busog. Oh, may mga ano pa yata, dumating. Wow, may mga young people pa, amen? Praise the Lord, nakahabol pa kayo, no? That's, dahil yun yata yung dalawa, no? Na parating. Sila yan? Okay, ha? So, support your, ano bang plano ni Pastor? Ano bang gusto niyo makita?
Nag-uusap kami ni Pastor, gusto niya magkaroon daw ng church dito at magkaroon kayo ng sariling lupa. Alam niyo kami noon, wala rin kaming lupa. Binaha kami 2 times. Muntik pa mamatay yung misis ko. Dahil binalikan niya yung mga binalikan niya Pastor Joyce yung mga tapes, yung mga music materials. Bago siya umakyat, tumaas ang tubig. Hanggang ano na niya. Mabuti lang yung aming dalawang young people, 6-footer, yung dalawa. So inalalayan siya. Ako naman nasa labas na ako eh. Kung ako yung nasa loob. Tapos din ako. Wala nang pastor. Ano naman, 6-footer ako eh. Yung dalawa, 6-footer ako, 6-footer. Biyaya ng Panginoon na iligtas. No? At 2 times kami binaha. Kababaha lang. After a week, alilinisan namin. After a week, binaha na naman. Grabe naman. Alam, nag-pray ako, Lord. Iyak talaga sa Panginoon eh. Tindi. Panginoon, please, bigyan mo kami ng lupa for 15 years. Ganon katindi ang prayer sa mga pastor. Hindi naman 15 years kung umiyak, di ba? Baka wala na akong may iluha, di ba? For 15 years, nag-pray kami. Alam niyo nangyari? Binigyan kami ng Panginoon ng hulugan sa subdivision. Mahigit 1 million yung property. Dahil sa first cross, pastor, nakaipon kami na mahigit 300,000. Idinaw namin yun. At sa loob ng years, 20,000 naman. Nabili namin yung property na 217 square meter. Kaya nyo yan, amen? Amen. Kung kaya ng Diyos namin, kaya na ng Diyos nyo. Kasi pareho lang tayo. Diba? At maraming lupa dito sa sino ba may-ari ng lupa sa Kalibo? Ang Panginoon, amen? Amen. Si Bilyar nga pinakamaraming lupa sa buong Pilipinas eh. Pero hindi naman sa kanya lahat yan, tama? Kaya ipag-pray natin na kayo ay magkaroon ng sariling property. Amen, Ma'am Ted? Kaya yung inyong first fruits, mamaya magkakaroon tayo ng ano man yung kaya nyo ibigay ngayong umaga, seed of faith nyo, no? Bila ako ay inimbitahan ni Pastor Joyce, pangungunahan ko kayo na magbigay. Amen? Amen! Pag nagbigay ako, dapat na magbigay rin kayo lahat. Tama? Amen. Hindi nga sa akin yung lupa, yung sa inyo yun eh. Diba? Amen? Amen. O, magbibigay ako ng seed of faith para sa property. Amen? Maliit lang, hindi naman malaki. Maliit lang. Kaya ko lang halimbawa, 1,000. Eh, kaya naman nito, piso. Walang problema yun, di ba? Malay mo, yung piso niya, gawin ng Diyos na 1 million, bala araw. Alam mo yung nangyaring ganun? May bata na, kasi laki nito, 6 years old. Ay, ang kanilang church maliit. Ang kanilang church sikip. Nag-pray siya na, Lord, bigyan mo kami ng malaking building. Because, sabi niya, English yun kasi Amerikana eh. Marami kasing children na wala ng place, wala na silang mga lugar, no? So, alam niyo, itong bata, hindi siya, no? Kasi laki lang na. Nag-ipon siya ng pera. 57 cents or coins, no? Sa Amerika, malaki niyan. Diba? Malaki-laki na yan. Alam mo, inipon niya yun. At, alam niyo, namatay yung bata. Namatay yung mouth. At nung namatay siya, binisita ng pastor. At may na-discover yung magulang, yung parents sa bed ng bata na coin purse. At alam mo yung laman? 57 cents. At alam mo yung 57 cents, may nakasulat doon. For Sunday school rooms. Wow! 57 cents. Namatay yung bata. At alam nyo, yung diakono ng church, may kakilalang publisher sa kalimutan ko yung lugar na yan. Ang pangalan ng church na is Temple Baptist Church sa Ohio, no? Akron Baptist Temple. Parang Ohio yun, Amerikano. So, pinablish ng diakono, inanaw sa church, inablish ng diakono yung nangyari sa bata. Alam niyo, maraming nag-donate ng pera. At siyempre, mga members din, tumago rin. Nakapagtayo sila ng 3,000 seating capacity
na church sa Amerika na ang pangalan ay Akron Baptist Temple. Because of 57 cents. Bata lang, mga kapatid. Kaya huwag niyo maliitin yung mabigay yung offering niyo na maliit. Huwag niyo maliitin yun. Pastor, kaya ko lang piso. 5 piso, 10 piso. Huwag niyo maliitin yun. Because God will bless you. Amen? Kami ganun din. Wala naman akong, later lang kami nagkaroon ng membro na may kaya eh. Pero, nawala pa nga sa amin yun eh. Bumalik nga kami sa pastor, di ba? Bumalik kami sa parang 0-0 na naman eh. Pero, makaka-recover naman sa biyahe ng Panginoon. Di ba? Nakabili kami ng sasakyan worth 1 million na service ng church. First fruit pa rin yun at mga giving, mga pledges. Amen? Kaya supportahan natin yung pastor, Pastor Joyce. Amen, Mama Dad? Ayan, oh. First fruit offerings. Meron pa kami nga, pastor, Gold Sunday. Yung misis ko, isa sa mga nagbigay ng gold. Wow, yaman mo pala, pastor. Kasi nilagiluhan ko kasi siya na, ng pulsera siya o sing-sing. Na worth 4,000 ba noon. Binigay niya yun sa offering. Ang tawag doon, Gold Sunday. Kaya kung may mga gold kayo dyan ng ngipin, no? May gold kayo na nakatabi dyan, no? Kahit mga sira-sira na gold doon. Aba, blessing yan, amen? Isa yan sa aming inipon. Hindi lamang yan, sacrificial offerings. May mga sacrificial offering kami. At may mga pledges, yun yung monthly. Yung bata, nagbibigyan ng piso. Yung isang member namin, nagbibigay ng 3,000 pesos. Isang membro 1,000, isang membro 500, isang membro 100. Ganun lang hanggang naging 20,000 monthly. Hello? Okay, no? So, number 4, lapit na, and last. Treat him as a man of God. Bakit po? Because every true God's called pastor, genuine pastor, are God's special gift to the church. Bakit po? Ang sabi po ng Jeremiah 3:15. Ano sabi ng Jeremiah 3:15? And I will give you pastors according to My heart. my heart. Not according to your heart. Kasi ang gusto natin, matangkad, maputi, guwapo, artistahin, no? Maganda pangatawan. Anong hinahanap nyo? Artista sa Mr. Universe, no? Hindi pastor, no? Amen? Celebrity ang hinahanap nyo eh. Ang mga pastor, kadalasan, bihira lang pastor na pogi na katulad ni Pastor Joyce. Amen? Amen. Bihira lang yan. Unique. Karamihan nga sa mga pastor, may problema. May diferensya sa kanon. Maliit pa, di ba? Mulot ko. Buti ka, naging pastor ako. Hindi, baka hindi ako qualified din eh. Amen? Masalamat lang tayo at nilagay tayo pero sa ministry. Amen? Pero ang sabi ng Bible, babasahin ko sa wikang Aklano na. 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 and 13. Tahura rumanga nagapanikasog. Wala. Dago man eh. Gano, no? Sa obrahon nga gintao kanda Ginoo nga magdumaga ag magturo kinyo. Pahaygahi. Amen? Pahaygahi gid ninyo sanda kitmayad. Ag palangga sanda tungod sa andang ginaobra para kinyo. Amen, mga kapatid? Tahura or respect, high respect sa mga pastor. Mas mataas yan sa pulis. Double honor. Mas mataas yan sa mayor. Mas mataas yan sa hari. Amen. Pagdating sa spiritual. No? Amen? Tama ba? Amen! Hindi naman yung sinasamba natin yung pastor para sa ibuloy, di ba? Hindi ganoon. Just respect. Amen? Just respect. Just pray. Just support your pastor. Bless your pastor. Amen? O yan, sabi niya, no? Amen daw. No? Ang sabi nga ng Bible, double honor eh. Alam niyo ba ibig sabihin ng double honor? Ibig sabihin yan, respect and support due to the elders
specifically to those who led well and labor in teaching the Word of God. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the Word and doctrine. So sabi ka dito, double honor has been understood to encompass both respect and financial. Hello? Amen. Bakit ayaw nyo mag-email pag financial na, no? Gusto nyo, puro spiritual, no? Alam nyo, hindi ho pwede maging spiritual, mag-spiritual lang. Pag pumunta ka sa Jollibee, dinala niya kanyang family, sisikat ang Jollibee, di ba? Or inasal, no? Pupunta si pastor, akong pastor ng Bethany Baptist. Kaya pang ano? Bethany Baptist Church Mission. Huwag niyo ako singilin, pastor ako. Meron, papayag ba yung inasal sa kanya na ganon? May papayag bang establishment o gasolinahan, pastor ako mong singilin? Meron ba? Yes, pastor ka nga. But we need cash. Sakay ka sa aeroplano, papunta ka sa ibang lugar. Sa palagay mo, pag sinabi mo pastor ka, makakapasok ka doon? Hindi. May mga ticket yan, may boarding pass, ano-ano, di ba? Ako nga, mga kapatid, I am really blessed sa aking mga kapatid. Amen. Makanarinig ako nila, no? Yung physical na kapatid, hindi yung spiritual lang. Physical na Christian pa yung karamihan. At by the way, yung ano sa akin, yung nagbukat ng ticket sa akin pagpunta dito for our banding and reunion. Yung kapatid ko hindi Baptist, pero siya ay sympathizer ng mga Baptist. Siya ang nagbukat ng ticket for free para ako makapunta dito sa Aklan. Siya yung, sila yung contractor dito, meron JC Tamayo contractor. Sila yun, no? Yung kanyang, kaya binibless yung kapatid ko eh. Napaka-giver yan, napaka-generous. Pastor, mga nangailangan ng tulong, mga tao nila. May mga scholarship yan ng mga tinutulungan, yung kapatid ko. Anyway, yung isa naman kapatid ko, doktora, siya naman nagbayad sa aking, pabalik. Ibig sabihin, mayroon na akong ticket papunta at pabalik. Amen. Hindi pa nga ako nakabalik, may ticket na mabalik eh. Ibig sabihin nun, dapat umuwi ka na. Huwag ka na tumagal dito. Hindi, joke lang yan ha. So, alaga. Alam niyo ba na bigla ako tumaba dito agad eh, no? Kasi wala akong choice, kundi kumain, di ba? Ilang birthday, ilang mga kainan yung pinuntahan ko. Talagang matindi, no? Minsan, dinala ko na sa Boracay, o saan ako na nakakarating, no? Napaka blessed ako sa mga kapatid ko. Then sila naman kasi blessed ng Panginoon. Amen? So, mataas ang respect nila sa akin. Mataas ang kanilang pagpahalaga sa akin. Pagbibigay ng value ba sa kanilang kapatid na pastor. Kaya, nakakalungkot nga na hindi nakuha ng mga membro yung iba kong yung ugali ba. Samantalang ako ang nagpapalaki sa mga members, spiritually speaking. Pero may mga membro kami hindi makaintindi. Akala nila kung may support ako sa kapatid, okay na. Hindi. Ang dapat mag-support sa pastor, yung mismong membro. Amen? Amen. Hello? Sino ba, pag nag-alaga ka ng tupa, sino ba yung kumukuha ng balahibo ng tupa? Kasi ang makipapakinabangan mo sa tupa, balahibo at gatas at Laman. karne. Pagka matigas sa ulo, kinakarne na. Amen? yun ang pakinabang ng pastor eh. At saka naibenta yung tupa, no? Ibinenta mo na may presyo, di ba? Yung karnero ba? Yung karnero na matabat malusog, hindi bigyan ng gatas yan. Sino umiinom yan? Ito yung nag-alaga, amen? Sino yung magbibenta ng kanyang balahibo para gawing jacket, gawing ano? Di yung nag-aalaga, tama ba ako? Sino yung kumakain ng karne tupa? Kanibal na ba sa pinusura? Di ba pastor? Yung nag-aalaga, amen? Amen. Pag binenta yung tupa, sino yung makikinabang? Di nag-aalaga. Ang problema nito, no? May mga membro na minsan, imbes mapakinabangan ng pastor, pasaway pa. Hello?
Hello mga kapatid. Amen. Gusto niyo ba yung membrong pasaway o masunurin? Sunod. Hello? Masunurin. Pasaway o masunurin? Masunurin. Siyempre masunurin, di ba? Hindi pasaway. Bagamat natural lang sa tao nagpapasaway dahil tao yan, hindi naman yan anghel eh. Di ba? Mga membro, ito, hindi naman kayo anghel ba kayo? Kaya kayo minsan nagpapasaway sa pastor, no? Minsan late. Yun ang mga pasaway, mga late. Palaging late, amen? Okay lang yung malate ka pa minsan-minsan, lalo nagsundo ka ng bisita, na late ka. Pero yung inuugali mo na maging late ka, o pupunta ka sa church tapos ng offering, hindi mo alam, meron pa palang closing offering. Hindi, abot ka pa rin, amen? Meron kasi membro, di mo wala. Antayin ko na na nakapagbigay na ng tithes and offering. Hindi mo na ako pupunta sa church. Diba gano'n, no? Iiwasan offering. Hindi niya alam, meron palang may guest speaker pala. Nandiyan pala yung pastor na ng taga San Pedro. Meron palang offering pagkatapos. May seed offering pa, di ba? Ay, by the way, yung mga nalita, so, hindi ko kayo sa inaano, ha? Sa iba yan. Tinutukoy ko yung mga yung ugali na maging late. Amen? Ugaliin nyo ba maging late? Dapat hindi. Kaya binibless ang Amerika. Kasi yung mga tao doon, ano ba, kausap ko, Amerikano. May lakad kami na alas 8. Alas 4, gising na yan. Kasi may nakasama, di ba may nakasama ang Amerikano dito noon? Hindi dito ha, kundi naisama ko sa Aklan din, Dr. Parsons. Alas 4 ng umaga, gising na yan, nagbibihis, nag-aayos na. Matindi to, sabi ko. Ayaw niya malate. Ako nga na-late ng 15 minutes, sinundo ko sa iniwanan niya ako eh. Hindi pa ako nag-toothbrush dahil pag tawag niya sa akin, kagigising ko lang eh. Pastor Garcia, I am here. Lumabas na daw sila ng airport, I am here. Ginisi ko yung driver namin. Alis tayo. Hindi pa ako nakapag-toothbrush. Buti nga, ginahilo yung driver eh. Namumog naman ako, no? Mabilis, no? 15 minutes ako na late. Wala na yung bisita ko. Mayroon na siyang nagsundo sa kanya sa ibang lugar naman kasi nga may mga lakad yun eh. Hindi naman kasi nakaschedule sa akin eh. Ang gusto lang niya, ma-meet niya ako. Kaya pag wala nga, hindi ako nakapaghilamos eh. Kasi alam ko kasi yung mentalidad ng mga Amerikano. Kaya mga Pilipino, Naman na sa diba? Espanyol. Papuntang church, On the way na. bago pa pumunta kung saan pa dumadaan, di ba? Amen? Gayahin yung mga iglesia ni Cristo, iglesia ni Manalo, di ba? Ang bilis maglakad niya, bakit? Pag nalate sila, hindi sila maliligtas. Pag hindi sila makapasok sa church, hindi na sila ligtas, di ba? Buti pa yung iglesia ni Cristo niya, mabilis lumakad eh. Amen, Abed. Talo pa tayo. Hello? Sarado na siya. Kain na? Pero alas 11 pa lang eh. As a man of hello. God. As a man of God. Dapat yan, no? Siguro wag na natin patagalin ito. Ano lang. Ito lang mga kapatid. Para maganda, i-testimony ko sa inyo yung mahaba pa itong sabihin ko pero kailangan kasi nakakuha tayo ng seed offering dito pastor habang hindi pa gutom no? Kasi pag gutom na to, hindi na ito magbibigay. Amen? Ang aming testimony sa church kasi nga kaya naman bilhin kami ng Panginoon, nabinigyan kami ng property kasi nga yung mga members naging faithful sila sa magbibigay. Seed of faith, sacrificial offering. Kaya bless kami ng Panginoon. Gusto niyo ba i-bless kayo ng Panginoon? Amen. Gaano na ba katagal, pastor, kayo na nag-work dito sa, bukod sa Bethany na under Bethany, bukod sa iba pang nag-send sa inyo, ilang years na kayo, pastor, dito na sa Kalibo? Sa Laguna ako ay nag-start kami panimbaho na August 6, 2006. O, matagal na. So, ibig sabihin, matagal-tagal na rin na nagdilingkod si pastor sa City of Kalibo, di ba? So, ibig sabihin yun, dapat meron na kayong, meron kayong konting naipon. Amen? Kaya lang, dahil siyempre, di naman natin ma-expect, dahil nga
malaki rin yung expenses. Pero anyway, gusto nating makaipon, gusto nyo makaipon dahil kayo ay you are praying for the property. Kagabi nung last Friday ng gabi, nag-ikot kami na Pastor Cesar. Ang dami pa ng lupa doon, Pastor Cesar, no? May port doon, di ba? Pag ganun lang ba? Ano mga lupa dito? Sabi ko, sila Pastor Joyce, iniisip ko, sana magkaroon sila ng property. Amen ba, Ma'am Ted? Amen. So, the way you love your pastor, the way you treat your pastor, diyan magbabase ang Panginoon. Lalo na yung pastor nyo faithful, yung pastor nyo ay talagang sacrificial. Pag hindi natin ibinigay yung best support sa kanya, God will not bless you. Amen? Do you want to be blessed? Amen! Sigaw kayo na malakas na Amen! Amen! So, do you want to be blessed? Tayo muna yung mag-pray, ha? At alam ko po na alam ko na gusto niyo nang kumain ng tanghalian kay alas 11 pa lang. No? Siyempre, kung gusto niyo kumain, gusto ko rin kumain, di ba? Amen? So, mag-pray tayo. At, by the way, naibigay mo, may mga verse na ba siya napasok patungkol sa first fruits? Wala pa? Alam ba nilang verse patungkol sa first fruits? Wala pa. Wala pa, no? O, sige. Dahil wala pa kayo, hindi nyo pa alam yung first fruits, babasahin ko lang yung isang verse regarding sa first fruits. So, Proverbs chapter 3. Alam niyo kung sino nagsulat dito ng Proverbs? Sino? David. Hindi, si King Solomon. Solomon gali. Anak ni David. Okay, anong sabi dito? Verse 9. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of thine increase. Okay, may tanong ko sa inyo. Sa Bible ba to? Okay, pag sa Bible, tama? Kung tama, dapat bang sundin? Yes. And by the way, sabi ng Panginoon, honor. Pag nagbigay ka pala ng iyong first fruits sa Panginoon, that is the way of acknowledging that God is the creator, the owner of everything, of what we have and what we will become. He is the source of everything. I-recognize natin na siyang source of everything. Kaya pag nagbigay ka ng first fruit mo, at yung amin pong young people doon na si Joshua, nag-aaral ng pagiging abogado, siya po ay nagkaroon ng crisis ang pamilya nila, at tinutulungan ko pansamantala para makapag-aral. May maliit lang, allowance lang. Alam nyo na binigyan siya ng trabaho agad ng sa coffee shop. Nagbigay agad dito si Joshua ng first fruits. First year college pa lang. Nagbigay pa ng pera sa kanyang magulang. First year college pa lang siya. Bakit? Bata pa yon. Naalala ko, nagbigay sa akin ng 1,000 ang batang yun. Siya pa lang ay elementary. Joshua Marial. At may isa pang Joshua din na timplado naman na taga Negros. Pagkasweldo niya kaagad, lahat kami binigyan ng tipa 500. Lahat ng workers. Nakasweldo pa nun. Amen? Sample lang yan, ha? Sample lang yan. Meron kaming young people, meron kaming asawa ng workers, si shit. 20 years na nagbibigay na ng first fruit. Latest na binigay niya is worth 40,000 na laptop. Binigay sa church. Amen? Continuous yan. Walang patid yan. 20 years. Hindi pa siya membro namin. Membro pa siya sa ibang church. Amen? Mapatid? Amen! Okay. Mayroon akong sa inyo. Mayroon akong sa inyo prize na ibibigay, ha? Sino ang unang nagbigay ng first fruit sa Bible? Bilisan nyo kasi 100 pesos yan. Unang-una. 1 to 10 na, bibilangan 1 to 10 na. Sinong unang-una nagbigay ng first fruit sa Bible? Abel. Okay. Siya na, brother, no? Meron ka 100 pesos. Diba? Brother Dino, pagbigay ka na sa first fruit mo. Ba, naka-live pa? Brother Dino. Palakpakan si Brother Dino. Ang sabi sa Bible, Abel offered the firstling of his flock. Chapter 4 ng
Book of Genesis. Genesis. Ayan, hindi na ako magtatong ng iba, maubos na yung aking pero, mga pala. So, maliwanag sa inyo yan, ha? Para kayo makapagbigay ng, pastor, nakapagbigay ka ng pastor? Yes, every year. Ngayon po, ang aking pastor of promise, Panginoon, bukod sa tithes and offering ko, bukod sa mga pledges, 100,000. Ano ibigay ko na is nasa 27,000. Konti-unti lang, konti-unti. From February hanggang ngayon, huwag ko lang kung maabot ko ng December, sana nga, no? Sana ma-complete ko ng December yung 100,000. Amen? Kaya ba ng Panginoon yan? Amen. Kaya ng Diyos. Hindi ko kaya yan. Kaya ng Panginoon. Ngayon po, mag-pray muna tayo. Pagkatapos yan, magkaroon tayo ng seed of faith offering para sa lupa nyo. Dahil naniniwala ko, nakita ko sa inyong mga mata, na gusto nyo magkaroon ng lupa. Amen? Amen. Gusto nyo talaga magkaroon ng lupa, maghakot tayo ng, ng lupa sa ilog, no? Libre doon. Joke lang yan, ha? Tayo manalangin mo na. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa aming napag-aralan regarding sa how to treat our pastor as our father in the faith, our shepherd, to discipline us, to protect us, to punish us when we are unruly or kami po'y pasaway. Also, Lord, He is our leader, and we will support all His visions, dreams, your project ng church, plans and projects sa pinangunahan ng aming pastor. And also, Lord, we will also consider him as the man of God, the gift to the church. And we will value and we will take him as a precious gift from the Lord. And we will pray for the pastor. We will also support his family. And we will dream na ang aming pastor dito, lahat ng kanyang pangarap, lahat ng kanyang heart desire for the church, for his family, ay mangyari po in your time. In Jesus' name, Amen. So bago tayo magwakas, no? Siguro okay na pastor na magkaroon tayo ng mga pala, lahat ba kayo ay anak na ng Diyos o saved na? Amen. Sino sa inyo pakitaas ang kamay, lahat kayo ay pupunta sa langit, di pupunta sa impyerno, ha? Kung mayroon pa hindi saved, no? Kung mayroon pa hindi saved, para ka nagsushoot sa basketball ring na walang score. Ngayon ang sinupid niya, bibilangin mamay ni pastor yan. Sa amin niya minsan pastor, lahat na naman ng bulsa binigay no? So ipag-pray mo natin ito yung sinupid, ha? Hidingin na si pastor, no? Sige, ako lang mag-pray. Bago ilagay na natin, ipag-pray mo natin. Baka magbago pa isip niyo, no? Amen? Ay, mamaya, baka lumaki pa yan pray muna tayo. Lord, ito pong seed of faith, niniwala po kami na bibilhan niyo po sila ng lupa. Sooner or later, Panginoon. Gamitin niyo po itong seed of faith dahil kung ginamit niyo po ang bata na nagbigay ng 2 fishes and 5 loaves of bread, ay ginamit niyo po para pakainin ang 5,000. This little offering of ours, Panginoon. Naniniwala po kami, this will be the beginning of a bigger, greater vision projects in the near future. Bigyan niyo po ng lupa itong church, Panginoon. And Lord, let your name be glorified as a monument of your grace and blessing na meron po kayong true church or genuine church na ilalagay. Di lamang po mga churches na sa paligid namin, kundi meron din pa kayong ilalagay pa another church, ang Bethany Baptist Church or anuman pong pangalan later. Bless this offering, the seed of faith in Jesus' name. Amen. Okay, no? So, ibigay nyo na po at bibilangin niya ni Pastor. At by the way,
Yun yung mga seed of faith din, ilista nyo kung magkano. Wow, si nanay, no? Naglakad pa yan, ha? Biro mo yan. Galakad pa ron. Hindi siya namasahe, binigay pa sa ano. O, pakita. By the way, yung mga seed of faith nyo po, i-record nyo po yan sa inyong, ano, sa inyong, pastor. Meron po kami kasi ginagawang seed of faith. Ang gagawin ko sa paggawa ko kayo ng seed of faith na dalawang ano, 4 members for church natin. Seed of faith na nilagay. Tapos, hahatiin yun. Kopya nila at kopya nyo sa church. I-record yun. Kita, may laman na I-record yun. si Crystal. Si Crystal. Ngayon, yung first fruit nyo ngayon, ang tanong ay ganito. Crystal po. Nakalimutan kasi natin, nakalimutan kasi magbigay ng instruction. Mayroon ba kayo ano? Mayroon ba kayong papel na pwedeng ipasa sa kanila? Meron kayong papel na pwedeng ipasa? Para sa commitment. Amen? For ano po yun? First fruit commitment para sa church lot. Actually, ang first fruits, nagagamit yun ng pastor sa iba't ibang paraan, no? Pero kung halimbawa, prayer nyo sa church lot, ay dito nyo muna ilagay. Diba? Amen? Mayroon kayong pastor na, no? Papel yung offering yung envelope ba? Envelope? Sobre? May sobre? Pakibigyan nyo po sila ng sobre, ha? Bibigyan ko sila ng instruction, ano gagawin, ha? Para simula nila. Yung sobre na yun, doon ilalagay yung inyong seed of faith. Yung naibigay nyo na dito sa offering, ilalagay nyo doon, ha? Tapos, ilalagay nyo rin yung inyong commitment sa Panginoon. Sa mga members, ha? Commitment nyo na first fruit. Halimbawa, si ma'am, yung teacher kanina. Ano pangalan ng teacher nating member? Ana Dilin. Si Ana. Ana Dilin, no? Halimbawa, si Ana Dilin ay ano lang, dito lang yung lagay sa kwan. Dugangan Sa likod na lang, sa likod. Yuson lang nato. Colgate. Alam niyo may-ari yan, Christian. Si Mr. Mr. Colgate. Tinuruan siya ng matandang Christian, Mr. Colgate. Pag kumita ka na, kasi nag-employ siya sa isang bodega, no? Paggawaan ng mga sabon. Sabi niya, ng matandang Christian, para ka i-bless ng Panginoon, pag kumita ka ng 10 piso, ibigay mo 1 peso sa $1 sa Panginoon. Nagsimula si Mr. Colgate doon. Later, alam mo, bless siya. Ginawa niya 20%. Bless siya na pa, ginawa niya 30%. Bless siya na pa, ginawa niya 50%. Bless siya na pa, ginawa niya 90% na. 10% na lang sa kanya. Yung huli, yun na yata huli. Wala na yata ganun na lahat binigay niya. Basta alam ko, binaliktad niya, Lord, sa akin yung 10%, sa iyo ang 90%. Hanggang ngayon, si Mr. Colgate buhay pa. Amen? Hindi siya buhay. Yung kanyang pangalan pa. Amen? Amen. Gusto ibang maging ganon. Simula lang sa maliit. Hindi mo kailangan magmadali tayo eh. Ito kasi batang ito, di ba ito or ito. After 20 years, professional na to eh. Amen? After 20 years eh. Hindi pala kasi 5 years old to eh. 15 years, professional na to. Eh dapat turuan na magbigay habang bata pa. Amen? At huwag kontrahin ng mga nanay. Di ba si ma'am, no? Huwag mong kontrahin yung anak mo pag nagbigay. Bakit? Turuan ko nga ni Imaw nga paano ka i-bless kung hindi ka magtao. Yes, tama yun, no? Ay, imaw rin patrok may napadala ni mama ng 20. 2 piso si Karon. Yes. Na-touch Saka hindi yung yung bibigay, nay, pahingi ng pang-pledge. Mali. Kung anong binigay siya ng nanay mo, doon ka kumuha. Hindi yung, at saka minsan pa yung mga ganito. Ako lang magbibigay anak, huwag ka nang magbigay. Mali pa rin. Dapat siya talaga actual na magbigay. Kaya sabi ng Bible, train up a child in the way that it should go. And when he is old, he will not depart from it. Diba, no? Train up a child. Amen? Okay. Lahat ba kayo may sobre na? May ganito na, no? May ganito na, no? Pakitaas ang ganito mo. Except sa mga hindi pa baptized. Hello? Ito pa kay ma'am. Ito pa. Ito tara ako. Ba, nagbibila na kayo ng pera? Hindi pa tayo na... 1 hour? 1 hour?
Pero mo, may dala- Video lang ako. may dala pa ang pano. Meron ng pagkain. Meron pa ano. Marami pa. Pwede pang dalhin pati itong ano. Hindi ka mong uli ako. Okay, Ayun pala. ready na. Appreciation mo pala. No? Amen. Praise the Lord. So, thank you, Vic. Thank you sa Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. In behalf ni Pastor Jerry Nambli of Bethany Baptist Church Makati, ating sending church. Bethany Baptist Church Makati at City Pastor Jerry Nambli. In behalf of Pastor Jerry Nambli, ating mga pastor. Bigyan natin ng certificate of appreciation si Pastor Romy Garcia. Praise the Lord. Are you happy? Amen. Siya ang ating pinaka-unang naging speaker dito sa Bethany Baptist Church Mission Kalibo. Wow, amen. So ito First pala part pala ako dito ah. nag-start ito na June 30. Ako pala ang first part dito, no? Opo. At siya rin pala yung pastor na dito sa Sir ng 40 years ago, 1984, nagturo sa akin ng Dedication Bible School. So, praise the Lord. No? After 40 years, nakabalik siya. Wow. At nagturo ulit dito. At kasama yung mga Bethany Kalibo. So ito ang nakalagay dito, Certificate of Appreciation, Bethany Baptist Church Mission Kalibo. Certificate of Appreciation to City Pastor Manuel Gumi Dalida Garcia. In recognition of your unwavering dedication, faithfulness, and outstanding leadership in shepherding God's flock, Amen. the Sword of the Lord Baptist Church, your sacrificial service, spiritual guidance, your heart in supporting local and foreign missionaries is a great blessing. We are blessed to have you as our speaker. Thanks God and thank you, Pastor Rumi, your labor in the Lord's not in vain. During this 10th day of November 2024, signed truly, mission pastor dito, missionary Jules Moncobon, mission, ang mission na pinadala dito na Panginoon, salamat kay Pastor Nabu, siya ang singing pastor, singing church, Bethany Baptist Church, Makati. And I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Jeremiah 15, King James Bible. Amen. Ang ating love gift offering ay dito sa loob. No? Pero hindi kasama yung offering bag. Hindi na ako Yung laman lang yung laman. Wala na, hindi na ako So dito makabigyan na. mo eh, no? Dito na yun, dito na. Hindi, napadalang lalagyan. Lagyan. Gulay at may Pwede bang magdala ng isang bata? Sa ano? gulay na Lakas mag-imin na yun. gulay raw? Sitaw, Patuloy. Yung talaga ang bata doon eh. patola, saging. So thank you. Pati ko naalala ko bata, mga pasawin. Sige. So, picture na tayo. Ikaw na. Ay, ito yung mga ano, dito. Picture na. Sige na, balik. Go, ma'am. Dahil pa pala. Paano nakamuto? Paano na ito pa Para makita eh. Ito mga young people, hindi pa baptized na lang. Iba po sa pag-relaxing. Ito yung mabanguto sila mo. Thank you. Siyempre naman kayong dalawa. Kasama kayong dalawa dito. Paalam ka. Ano naman yun? Hindi na